So yung 10, jupon o naka-jipon. Okay. Then yung tanong niya, so non-ball. How many thin and long things? No? Kasama dito yung saging. So, bottles na pahaba, stick, ballpen, lapis, something pahaba. No? So, ito yung counters niya. Yung sahon. So, dito sa drinks and so on in cups and glasses. Drinks and so on. So, ito yung sa high. So, yung 1, 3, 6, 8, pati yung 10. 1, 3, 6, 8. So, yung 1, so ipay. 2, so nihay. 3, so sangbay. 4, so yung hay. 5, so guhay. Yung 6, so rupay. 7, so nanahay. Yung 8, hapay. 9, so kyuhay. Yung 10, jupay o naka-jipay. Tanong niya, so nanbay. So how many drinks and so on in cups and glasses? So ito yung ano, no? Ito yung counters niya. In drinks and so on in cups and glasses. No? Yan sa small animals. Yung hiki. Special natin dito, no? So 1, 3, 6, 8, pati yung 10. 1, 3, 6, 8, pati yung 10. So yung 1, so ipiki. 2, so nihiki. 3, sambiki. 4, so yung hiki. Yung 5, so guhiki. Yung 6, hiki. So 9, so yuhiki. So yung 10, jupiki o naka-jipiki. Ano yan? So nanbiki. So how many small animals na? So, yung yung pinakamalaking animals dito is yung pusa. Kasi pag aso na, yung big animals, so hindi na hiki yun. Ito namin sa big animals na. Ilagay na lang natin. Yung sa to. So ito. So nito. Sangto. So yung to. So goto. Rotto. So nanato. So hatto.
So, Q2. Jotto o naka-jitto. Tanong niya, so nanto. How many big animals? No? So, ito lang naman yung kulang sa diniscuss kahapon. Teka. So, dito tayo sa, sa grammar na. Yung may tanong na kung ano yung i-discuss natin araw-araw. So, sa isang araw, ulitin ko lang. Yung sa isang araw, isang lesson. Bukas, lesson 2. Sunod na araw, lesson 3. Basta sa isang araw, isang lesson. No? So, ngayon, lesson 1 lang tayo. No? So, basahin ko lang dito. So, watashi ay watashi tachi we. So, anata, you. Ano hito? Ano kata? So, that person, he, she. Ano kata is the polite equivalent of ano hito. So, minasang, ladies and gentlemen, all of you. Sang, Mr. Miss, title of respect added to a name. Chang, suffix often added to a child's name instead of sang. So, yung kun, suffix often added to a boy's name. Jin, suffix meaning, a national of. Example, America Jin and American. Sensei, so teacher, instructor, not used when referring to one's own job. Yoshi, teacher, instructor. Gakusei, student. Kaishain, company employee. Shain, employee of company used with a company's name. Example, I am Tino Shain. May tanong ba nun? Mabilis. So, actually, pwede mo basahin ito, no? So, bagalan natin. So, yung Kyoshi, so teacher, instructor. So, Gakusei, student. Kaishain, company employee. So, yung Shain, so employee of company used with a company's name. Example, I am Tino Shain. So, Ginkuin, bank employee. So, Isha, medical doctor. So, King Kyusha, researcher, scholar. So, Engineer, engineer. So, Daigaku, university. So, Buin, hospital. May tanong ba doon? May tanong ba? Full discussion. Ako lang, ano lang, full discussion na lang tayo. Na? So, gusto nyo bang recitation? Or gusto nyo discussion lang lahat? So, anong, para sa akin, gusto discussion na lang. No? After dito is More on memorization po ba to, Sensei? hindi. So, ano lang, binasa ko lang yung binasa ko lang yung vocabs. Kasi every lessons meron siyang tawag dito, vocabulary. No? Yung dito, yung gagawin natin every day. So dapat maintindihan yung pattern, no? Hindi siya memorization. May tanong ba dito?
Gusto niyo yung recitation? So, kayo yung magbabasa ng bukas. So, gusto niyo kayo yung magbabasa ng bukas? Yung sa iba? Sa Ha? akin po kasi mas gusto ko po munang parang English term muna then yung, kung paano siya isulat in Japanese para mas madali siyang ma-adapt. Ito. Kung paano isulat in Japanese. Ito. Opo, opo. So, ito self-study na lang to. Kung paano isulat in Japanese. Yun, no? Yung, para alam mo kung paano siya isulat. So, kailangan alam mo yung stroking niya. Dapat memorize mo siya. So, Yung stroking po hiragana yun and katakana, 'di ba po? ang hiragana to. No? Katakana. So, kailangan po is kabisado yung hiragana at katakana. Kung paano mo siya isulat. No? Okey, okey po. So, So kumbaga dun po pala kami dapat mag-focus sa hiragana and katakana para mm, alam po namin isulat in Japanese. mm, mm. So, Okey unahin po. niyo muna yung aralin. Hiragana, katakana. Pero yung discussion mo ngayon, meron mga Romaji ilang. Kumbaga ito po is refresher lang kung paano po yung grammar sa Nihongo. Yung sa grammar sa Nihongo. Okey po. Thank you, sensei. Okay. So, sino yung gusto magbasa? So, first one. So, isa kayong magbasa, si Mikaela. Alam mo na basa yung hiragana, ma'am? Mikaela? Uh, gusto yung basahin to, Mikaela? Kaya lang, I think hindi pa yata kayo marunong magbasa ng hiragana. Opo, hindi pa po. So, mas maganda i-type ko na lang yung bukag na naka-Romaji. No? Kasi hindi mababasa eh. No? So, gusto mo basahin, ma'am? Gusto ikaw magbasa, kaya lang, ang problema dito, kung mababasa mo siya, no? So, isusulat ko yung Romaji dito. Ay, itatype ko yung Romaji dito, no? Kaya, Yung una lang yung alam ko. para alam niyo din yung vocals, no? Ayan. Kasi pag kayo pa babasahin ko, so, hindi pa marunong magbasa ng hiragana sa paano yun. So, Romaji muna. No? May tanong ba doon? Si Jeffrey. Gusto mong basahin, sir? Apo, siyempre. Try lang po. So, sige na, sir. Basahin niyo na siya, sir. Saan po yung araw, sensei? Ha? Yan po. Sensei Okay. po, sensei. Ayun na. Yung kasunod. Yoshi. Yoshi. Ito. Dakusei. Yung Gakusei. Yan. Kay Shain. Okay, Shain. Yung isa. Shain. Yung Shain. Shain. Hmm. Ginkoin. Pag-game ko eh. Ito. Isha. Isa. Ito, no? Kenkyusha. Okay, Q siya. Injinya. Engine niya. Hay. Daigaku. Hay. Ito. Yoin. Viewin. Hay. Yung kasunod. Denki. Hay. Dare. Donata. Dari or donata. Hay. Ito. Sai. Hay. Nansai. Hay. Isa baba. Oikutsu. Hay. Tama. Hai. Yung, hay. Iye. Iye. Hay.
Shitsurei desu ga. Onamae wa はい。 hajimemashite. はじめまして。ito? Dozo yoroshiku onegai shimasu. はい。こちらは3です。 ito? から来ました。 ito na. アメリカ、はい。イギリス、はい。インド、はい。インドネシア、 ito na. ito. タイ、 Ah, yung isa ito. Yung may isa pa. Yung nakakanji. ano po yan? Kankuku, Yung kakugo. Hai. So ito. タイ、 Okay na yung Thai. Ito. Kasunod. Dugoku, Ito buko. Hai. Dugoku, Hai. Ito. ドイツ、はいドイツ、 Ito. 日本、はい。フランス、 Hai. ブラジル、 Hai. 桜大学、 So sa Korea ka. Ito mabasa mo yung maliit. 富士大学、 Ito na. Fuji Rigako. Ito. パワー電気、IMC、パワー電気、 Isa. ブラジルや、 Burajeria. So ikisi ito. Pinakalas. コビー病院、 Yung tao na. So at least nakakabasa na si Hai. コビー病院、 Eh lang yung iba. Hindi pa lahat nakakabasa. So, ilagay ko na lang Wow. yung That's amazing. How did you learn it? Can you share your secret? Lagay ko na lang kasi kailangan niyo ding kailangan niyo ding malaman yung vocals araw-araw, no? ano po, gawa po kayo ng flashcard. Wow. Pero paano mo malalaman na yun yung word na yun in hiragana? Through flashcard din. Like, tatandaan mo lang yung writing? Opo. Surat niyo po yung per character sa isang card. Gumawa ka ng card or binili mo yung card? Gagawa ka. Kahit sa lang sa papel. Nice. Thank you. Ito nagkakasunod-sunod, no? Sunod ka. Unang line. Yeah, nag-Japan ka na, Jeffrey? Tokai Sogoku Doitsu Sumihon Urajeri. So, wala namang problema dun sa discussion kasi i-romaji ko na lang
dalawa, naka-Japanese at saka naka-Romanji. No? So, ito nagkakasunod-sunod to, no? So, titingnan mo lang yung, yung meaning niya sa English. No? So, dito tayo sa grammar. So, binasa ko lang yun kasi yung ibang bukas doon. So, yung gagamitin natin sa discussion. Lalagyan ko lang ng naka-Japanese. Lalagyan ko lang ng Japanese yung naka-sentence lang. So, topic natin yan dito is yung particle wa. No? Kung ano yung gamit niya. Okay. So, yung basa dito sa particle natin, no? So, yung note sa baba. So, the particle ha is read wa. No? Ganito yung basa niya. Pero ganito lang yung sulat niya. No? Pero babasahin mo siya na nakaganyan. No? So, yung gamit ng particle wa na yan. So, the particle wa so indicates that the word before it is the topic of the sentence. You select a noun you want to talk about, add wa to show that it is the topic, and give a statement about the topic. So, kumbaga sa madaling sabi, yung wa is a topic marker. No? Kung sino yung noun na kinabitan ng wa, so siya yung topic sa sentence. No? So, for example, no? For example, yung noun wa natin, si Mr. Tanaka. For example, teacher siya. So, Tanaka-san wa sensitive. No? Ito yung topic sa sentence. No? Si Mr. Tanaka. Kasi siya yung noun na kinabitan ng wa. No? Ibig sabihin ng sensei, yung teacher. Si Mr. Tanaka po ay isang teacher. Sa example pa rin. No? Sundan mo yung pattern. For example, yung noun wa natin. So, hiyawara-san wa. For example, yung noun to. So, ginkuin desu. Ibig sabihin ng ginkuin. So, bank employee. Okay. Si Miss Yamada po ay isang bank employee. Okay. Last example na. So, Santos utang wa. So, gakuse desu. So, si Mr. Santos po ay isang student. Okay. Then, gakuse desu. So, si Mr. Tanaka, si Miss Yamada, si Mr. Santos, so topic sa sentence na yan kasi sila yung noun na kinabitan ng wa. No? Kasi yung wa is a topic marker. Maliban dito sa gamit ng wa na to, no? Na topic marker, so marami pa siyang gamit. Ito lang yung isang gamit niya. No? Kaya na yung example na to. So, watashi wa Mike Umira desu. Ako po si Mike Miller. So, wala namang tanong dito no? Sa wa na to. Kung ano yung gamit niya. Ano lang, topic marker lang. So, yung des naman dito. So, being polite towards the listener. Yung po dyan. Ito yung ito yung polite natin, yung po. Yun yung des. No? Pero yung des, meron siyang ibang gamit. Ito yung sa number 2 below. Yung sa part na to. Sa inflex, when the sentence is negative or in the past tense. So, say lesson 12. So, ito yung isang gamit ng des. Yun sa number 2 at saka din sa lesson 12. No? So, noun wa and noun to ja arimasen.
So ja arimasen is the negative form of this. So it is the form used in daily conversation for a formal speech or writing. So dewa arimasen is used instead. So magkapareha lang sila na meaning. Yung ja arimasen, ibig sabihin is that hindi. So negative form of this. No? Ito yung tinutukoy niya dito sa paliwanag na to. So implies when the sentence is negative, ito yung tinutukoy niya. No? Ja arimasen is the negative form of this. So yung dewa arimasen naman, ganun din. Ganun din yung meaning. Hindi. No? So ganun din. Negative form of this. Yung basa dito na sa double particle na yan, yung sa baba. So ha in dewa is redwa. Ganito lang yung sulat niya. Pero pag babasahin mo siya, ganyan. No? Ganyan na yung sulat niya. Pinagkaiba ng dalawa, so yung jarimasen, kasi same sila na meaning, no? Yung jarimasen is so used in daily conversation. Yung dewa arimasen naman, so formal speech or writing. So for example, no? Balikan natin, no? Sensei, sa Memosen. Ano yung tanong? May pagpangalan ba ng pagpangalan ng tao, laging nakakataka na form. Nakakataka na Pag writing. Pagpangalan ng tao. Pag hindi ka Japanese. Oo. Laging siya, katakana. Katakana. Sige, okay. Sige, Sensei. Arigato. Si Mr. Santos, hindi pangalan ng Japanese. Nakakataka yung pangalan niya. Kaya sila, Mr. Tanaka, at saka Mr. Yamada, yung mga Japanese yan eh. Nakakanji yung pangalan. Okay. So yun, Okay, Sensei. So ito sa ja arimasen. So pag yung des na to, so papalitan mo siya ng ja arimasen. So magiging hindi na, no? So si Mr. Tanaka po ay hindi. Isang teacher. Hindi po siya teacher, si Mr. Tanaka, no? Isang. So pag yung des na yan, papalitan mo siya ng ja arimasen. So magiging hindi. Si Miss Yamada po ay hindi. Si Miss Yamada po ay hindi isang bank employee. No? So, ja arimasen or nakadiwa arimasen. Pwede din yung diwa arimasen. So, santo so sangwa gato si dewa arimasen. Pag nag-speech or nagsusulat, so dewa arimasen is used instead. So, si Mr. Santos po ay hindi. Isang student. No? Kagaya ng example na yan. Santo so sangwa gato si ja arimasen. So, santo so sangwa gato si dewa arimasen. So, Mr. Santos is not a student. No? So, klaro na yung sa 2 na to. Kung ibig sabihin yan. Yan sa 3, sa subject ka. So, yung ka, isa din sa mga particle. Yung ka, particle din yung tawag niya. Ito yung gamit ng ka. So, the particle ka is used to express the speaker's doubt, question, uncertainty, etc. So, a question is formed by simply adding ka to the end of the sentence. So, a question ends with the rising intonation.
So, just add ka lang pag ginawa mo siyang patanong. No? Then, arising intonation kasi nagtatanong eh. No? Balikan natin yung sa tasa. So, kumaga, question marker. Yan yung kanina, no? Tanaka-san wa sensei desu. Si Mr. Tanaka po ay isang teacher. Kapag yung sentence na yan, nilagyan mo siya ng ka sa dulo, ibig sabihin, nagtatanong na. No? Yan. Si Mr. Tanaka po ba? Yung nagtatanong na yun. No? Si Mr. Tanaka po ba isang teacher? So, rising intonation. No? Tanaka-san wa sensei desu ka? Sama lang. So, si Miss Yamada po ba? Si Miss Yamada po ba isang bank employee? Yan. Mag-add ka lang ng ka. O si Mr. Santos po ba ay isang student? So, yun yung gamit na ng ka pag magtatanong ka. So, wag mo siyang lagyan ng question mark. Yung question mark sa English lang yan. Sa Japanese, so wala to. Pag yung tanong, may ka. Kasi yung ka is a question marker. No? Nilagyan mo pa siya ng question mark, so doble na. So, pag yung tanong is pag may ka, so, wag mo siyang lagyan ng question mark. Ay, isa ko lang. So, Mira-san wa Amerika-jin desu ka? Si Mr. Miller po ba ay isang Amerikano? O Mira-san wa sensei desu ka? Si Mr. Miller po ba ay isang teacher? So, yun yung nilagyan lang ng ka. Ito naman yung kung paano mo siya sagutan. So, questions asking whether a statement is correct or not. As mentioned above, a sentence becomes a question when ka is added to the end. So the word order does not change. The questions that made ask whether a statement is correct or not. So depending on whether you agree with the statement or not, your answer to such a question begins with hi or iye. So pag sasagot ka dito sa tanong na to, yung pinakauna mong sasabihin, so hi at saka yung iye. The word order does not change. Ibig sabihin, kumbaga, kinapipaste mo lang yung tanong niya. Yan yung una mong sasabihin. Yung yes o yung no. Sagutan natin, no? So, si Mr. Tanaka po ba ay isang teacher? So, opo. Si Mr. Tanaka po ay isang teacher. So, hi, yung pinakaunang sasabihin. Then, yung tanong, yun din yung sagot. Okay. Tatanggalin mo yung ka. No? Hi, Tanaka-san wa sensei desu. Opo, si Mr. Tanaka po ay isang teacher. O kahit ito na lang yung sagot mo. Hi, sensei desu. So, opo. Isa po siyang teacher. Pag yung sagot mo naman is no. No. Hindi po teacher. Si Mr. Tanaka. So, iye. Ganun din. Kung yung tanong, yun din yung sagot, no? Ito lang yun. Tanaka-san ha sensei desu ka? Atis. Since nakahindi ka, no? So, yung des, so papalitan mo lang siya ng ja, arimasen. Simple lang, no? Or naka-iye. Iye, sensei ja, arimasen. Sensei ja arimasen. No. Hindi po siya teacher. Yung shortcut na sagot. Pwede yung ganitong sagot, no? So, iye, gakusei desu. Or no.
student po siya. No? Iba-iba yung, sagot eh. So, ganun din yung gagawin nyo din sa dalawa, no? Sija, arimasen. So, last example dito, no? Isang example pa. So, dito na isa. So, si Miss Yamada po ba ay isang bank employee? So, po, si Miss Yamada po ay isang bank employee. So, kahit kunin yung tanong, yun din yung sagot na. Ay, tanggalin mo lang yung ka. O kahit ito na lang. Hi, Ginko Wendes. So, opo. Isa po siyang bank employee. Pag iye naman, so yung yes, Ja, papalit. arimasen. Diyan, arimasin lang. Relative niya. Bank employee. Si Miss. Okay, natin na ito para klaro lang. Hindi po siya. Hindi nga na. Iye. So, kay siya and this. O no. So, tampan employee po siya. So, klaro na kung paano ka sumagot doon sa tanong na yun. So, klaro na ito na. Pag yung example na to, padiretso nga lang yung sagot niya. So, si Mr. Miller po ba ay isang Amerikano? Hi, America Jindes. Opo, isa po siyang Amerikano. Yes, he is. Umira sa mga sensei ka? Si Mr. Miller po ba isang teacher? So, yes, si Jar arimasen. No, he is not. No, hindi po siya teacher. So, yung araw din naman sa 2. So, dalawang klaseng tanong. Tanong na answerable by yes or no, at saka tanong na with interrogative. Isa 3. No? Ito yung isang klaseng tanong. No? Ibig sabihin ng ano, interrogative, yung mga ganitong klaseng tanong, yung sino, paano, so kailan, magkano, kanino, so saan, so etc. So actually yung interrogative, lagpas ng ano yun eh, 20, ang dami. Pero ito lang yung binabanggit muna dito, no? Yung sino. Saka ko na lang banggitin yung ibang ano, interrogative. Ito lang muna. No? Yung sino. Ibig sabihin ng sino, so dare. Ito, yung isa nakapulay. Donata. Yung binasa natin kanina sa bukab. So yun, no? Yung Donata, politer than dare. Then yun, no? Ano dito? So that person. Ano kata? So that person din.
It is naka-not polite. Ito, naka-polite. Ito lang din yung ano, pattern na gagamitin mo. Noun 1 wa, noun 2 des. Yung tanong, tatanggalin mo yung noun 2, palitan mo siya ng interrogative. Then ka. Then ito naman yung pattern pag sasagot ka. No? For example, no? Yung noun 1 natin, ano kata? Ito polite. Yung ano kata. Siyempre yung interrogative mo, polite din. Yung donata. Yan. Ano kata wa donata desu ka? Kahit mapapansin mo dito sa ano eh. Parehong polite. Ano kata is polite. Donata polite din. No? So, sino po yung tao na yun? Pag sasagot ka, so tanggalin mo yung ka, no? At saka yung donata. Yung donata, palitan mo siya ng pangalan ng tao. Ano katawa? Yamada-san desu. So, si Mr. Yamada po yung tao na yun. No? Okay. So, pag yung ginamit mo naman na noun, yung ano hito, so, siyempre yung ano, interrogative mo, dapat naka-not polite din. Kasi yung ano hito, not polite din. No? So, dare. Ano hito wa? Dare desu ka? Same lang na meaning. Naka-polite yung isa. No? So, ano hito wa? So, Yamada-san desu. So, si Mr. Yamada po yung tao na yun. Napakaraming ano, ng interrogative. Hindi ko lang muna babanggitin yung iba kung paano gamitin. Napakahabang discussion yan. Ito lang muna. Kung paano gamitin yung dare, no? So, palitan mo yung noun 2 doon sa pattern doon sa taas, no? Ng interrogative, ng dare, no? So, wala na kung paano gamitin. Dare lang kasi ano, binanggit dito. So, dito tayo sa yung bang. Yung sa mo naman, noun mo. So, yung mo, isa din sa mga particle, no? Yung particle mo. Yung gamit niya, no? So, mo is added after a topic instead of what. So, when the statement about a topic is the same as the previous topic. Sa madaling sabi, also lang. No? Kasi magkaparela yung noun to eh. No? Yung noun to dito, so same lang din sa pangalawa. Kaya't also, sa madaling sabi. So, ito lang din yung pattern na gagamitin. So, dalawang ganyan. No? Kaya lang, yung isa, nakamo. Noun 1 wa, noun 2 des. Noun 1 mo, noun 2 des. No? For example, yung noun 1 natin, si Mr. Santos. Santos o Sangwa? Sinceres, no? Si Mr. Santos po ay isang teacher.
So, Juan sang mo. Kung ano yung noun dito sa part na yan. So, yun din yung noun na ilalagay mo dyan. Kasi also, magkapareha lang. So, Juan sang mo, sinceres. Si Mr. Juan din po ay isang teacher. Si Mr. Santos po ay isang teacher. Si Mr. Juan din po ay isang teacher. Juan. Isang example pa rin. For example, yung noun mo natin. Haha. So, haha wa. So, kaisha in this. So, chichi mo. So, kaisha in this na. So, ang mama ko po ay isang company employee. Ang papa ko din. Ang papa ko din po ay isang company employee. Pagay example na ito. So, si Mr. Miller po ay isang company employee. So, si Mr. Guputa din ay isang company employee. No? So, mira-san wa kaisha in desu. Guputa-san mo kaisha in desu. No? Wala yung tanong dito na. Then, sampulan natin siya ng patanong. Gamit yung mo. So, just add ka lang pag magtatanong ka. Okay. So, once ang mo, sinceres ka? So, si Mr. Juan din po ba? Si Mr. Juan din po ba isang teacher? So, pag yung sagot mo is oo, opo, si Mr. Juan din po ay isang teacher. No? Kung yung tanong, yun din yung sagot, no? Kopyahin mo lang. Hi, Juan Samo, sinceres, no? Pag yung sagot mo naman is a no. Si Mr. Juan din po ba ay isang teacher? No. Si Mr. Juan po ay hindi isang teacher. No? Okay. So, iye. So, yung des, papalitan mo lang siya ng ano, ng ja, arimasen. Then yung mo, papalitan mo siya ng wa. Bakit pinalitan ko yung mo ng wa? Kasi nakahindi ka eh. No? Yung tanong na bakit pinalitan ko yun, no? Ilagay natin yung dahilan. Bakit pinalitan ko yung wa dito? Ay yung mo dito ng ano, ng wa. Kasi pag andyan yung mo, mamali ka. No? Ibig sabihin ng mo, yung din, yung also. So, ito yung tanong, no? Si Mr. Juan din po ba ay isang teacher? Andun yung mo, andun din yung din. No, si Mr. Juan din
ay hindi isang teacher. Hindi yung nakapagbamali dito na yung din. Para matanggal yung din o yung mo. So, kailangan mo siyang palitan ng wa. May makalimutan kayo iba? Nakalimutan pag mag-iye. Kailangan mo palitan yung ano, no? Yung mo ng wa. Kasi para hindi mamali. So, kaya't nakawa to. No? So, klaro to, no? Yung sa part na to, sa yung bang. Yung mo pala marami siyang gamit. Tandaan nyo lang yun, no? Gamit ng mo na to dito. So, yung also. Marami siyang gamit, no? So, last yung dalawa. Yung noun 1, no, noun 2. So, tandaan nyo pala yung gamit ng, ng no dito kasi meron siya ibang gamit sa lesson 2 at saka lesson 3. Ayan. Ayan. Ganon din eh. Noun 1, no, noun 2. So, in lesson 2, you learn 2 other uses of this no. So, meron madadagdag na dalawang gamit ng no dito no. Ganon din sa lesson 3. Noun 1, no, noun 2, ganon din. So, dalawa yung gamit ng no dito. So, 5. 5 yung gamit niya. Dalawa sa 2, lesson 2, at saka dalawa sa lesson 3. So, dito yung isa. Yung gamit niya dito. So, no is used to connect two nouns. So, noun 1 modifies noun 2. In lesson 1, noun 1 is an organization or some kind of group to which noun 2 belongs. Yung noun 1 pala na to is a organization kung saan nabilong yung noun 2. So, for example, sa mas madaling maintindihan, for example, yung organization natin, Sinjeri. For example, yung noun 2 natin, so, Gakusei, or yung student. So, student, sa Sinjeri. So, since student siya sa Sinjero, so belong siya sa Sinjero. No? Isa example pa, no? For example, yung noun 1 natin, Jollibee. Yung noun 2 natin, Shain. No? Ibig sabihin ng Shain, empleyado. So, empleyado sa Jollibee. Last example. For example, yung noun 1 natin, Philippine. O yung Pilipinas. For example, yung noun 2, so, Daitorio. Ibig sabihin ng Daitorio, no, yung presidente. So, presidente ng Pilipinas. So, siyempre, presidente siya ng Pilipinas, belong siya sa Pilipinas. So, empleyado siya sa Jollibee, belong siya sa Jollibee. Yung tinutukoy dito na to which noun to belong. No? So, ito din yung pattern na ginagamit. Balikan natin na. Ito din yung pattern na ginagamit eh. Dinagdagan lang. So, dinagdagan lang na ng isa pang noun, no? Okay. So, noun 1 wa, and noun 2 no, and noun 3 des, no? Yung noun 1, person. Yung noun 2, so yun yung tinutukoy na organization, no? Yung noun 2, yun yung tinutukoy na organization, no? Or some kind of group. May tanong yata dito. May tanong dito. Hindi makita. Sa iba makita naman? Or
Kay ma'am lang. Ay, kay sir lang. Sana din sa about dun sa iba. May tanong yata dito si ano. Makita naman. Kita po sa side ko, on my end po, kita po. Nakita. So yung tanong ni ma'am kung paano maintindihan yung pattern. So in the simplest way. So dapat alam mo yung pattern. Dapat memorize mo yung pattern. You know? So hindi mo ma-construct to. No? Pag hindi mo alam to. Simple lang yung pattern. You know? Ano lang eh. Tatlong noun. Noun wa and noun to no and noun tredes. Kahit isang basa ni ma'am, memorize mo siya agad eh. No? Noun wa and noun to no and noun tredes. No? So, yung noun tree dito, yun yung kung anong siya dun sa organization na yan. No? Position niya. Yan no? Para alam mo kung paano i-construct yung sentence, dapat alam mo yung pattern. Simple lang naman yun, no? Simple lang naman siya, tandaan. Hindi siya ganun kahirap tandaan, no? For example, yung person natin, si Mr. Tanaka. No? Tanaka sa organization natin, yung Senjiri. No? Okay. Sundan mo yung pattern eh. Pag hindi mo alam yung pattern, so paano mo ma-construct yung sentence, no? So yung noun tree natin, yung position, so yun yung gakusei. No? Okay. So klaro na na. So Tanaka-san wa Senjiro no gakusei desu. So sinundan ko lang to. So yung pinakasimpleng pinakasimpleng paraan para ma-construct mo yung sentence, no? Dapat alam mo yung pattern. Ganun din dito eh. Sa taas, may pattern naman dito sa taas. Noun one wa, noun two des. Santuso-san wa sensi des. No? Yun sa isa. Noun one mo, noun two des. One-san mo sensi des. No? Simple lang, no? Yun yung ganun kahirap na yung pattern. May tanong mo din. So, nagbabago-bago yan. Depende sa sentence. No? Yun na. Depende sa sentence. Ito, iba yung pattern dito. Iba din yung pattern dito. No? Yun sa lesson 2, iba din yung pattern doon. Lesson 3, lesson 4, hanggang lesson 25, iba-iba yung pattern. Maraming pattern. No? Nagbabago-bago. So, kailangan memorize yung pattern. No? Okay. Paano mo po malalaman kasi kung alin din yung noun 1, noun 2? Yung? Paano po malalaman kung alin din yung noun 1, noun 2, noun 3? Paano malalaman na Kung alin yung noun 1, noun 2? O diba nagbabago-bago? Yung wa po ba, Sensei, yun yung magsasabi kung sino yung topic. Tama po ba? Kung sino yung pinag-uusapan. Okay. Sa kanya nakakabit yung wa. I mean, wa. Na kung i-pronounce ay wa. Tama wa. po. Kung sino yung pinag-usapan. I mean yung subject po. Yung subject. Pag so topic. Yung wa mo yung topic. Kung sino yung pinag-usapan dito sa sentence. Kaya, Tanaka-san wa. So, ito yung topic, si Mr. Tanaka. Okay. Kasi yung wa is a topic marker. So, paano mo malalaman na wa? Yun, yung tanong ni Sir, no? Yun ba yung tanong niya? Hindi klaro. Yun, no? Kung sino yung pinag-usapan doon sa sentence. So, doon mo malalaman na yung noun na yun is nakawa. Kung sino yung pinag-usapan doon sa sentence. Ito yung pinag-usapan eh. Mr. Tanaka. Bakit? Ano si Mr. Tanaka dito? So, student siya sa Senjiri. No? So, ibig sabihin niya, no? Si Mr. Tanaka po ay isang student sa Senjiri. Topic si Mr. Tanaka dito, no? Wa eh. Topic marker yan eh. No? Yeah. So, wala yung tanong dito, no? Sa part na. Isang example pa. Sundan mo na yung pattern. So, for example, yung person natin,
Si Mr. Yamada. For example, yung noun po natin. Yamada. So, maingay. Maingay. So, for example, yung noun to natin, sundan yung pattern eh. No? Yung Jollibee. Simple lang. No? Ano na yun? Papalitan mo lang siya. Then, kung ano ka doon sa Jollibee, yun yung noun 3. Yung position mo doon. So, siya in. So, Yamada-san wa Jollibee no siya in desu. Ibig sabihin, si Mr. Yamada po ay isang empleyado sa Jollibee. Simple lang na hindi naman ganun kahirap eh. No? Classic ka na. Pwede rin naka-negative. Example natin yung isa sa naka-negative. For example, yung noun 1 natin, yung person, si Mr. Santos. Yan. Santos o Sangwa, ano? Yung organization natin, yung Philippine. Yan. Santos o Sangwa, Filipino. Then kung ano siya doon sa Pilipinas. So, isang presidente. Then yung des, pwede mo siyang i-negative. Ja, arimasen. Santos o Sangwa, Filipino, daito ryo ja, arimasen. So, si Mr. Santos po ay hindi po si Mr. Santos po ay hindi presidente ng Pilipinas. So, wala na. So, sampulan natin siya ng patanong, no? Gamit yung no. Ito naman yung tanong niya. Sampulan natin ng isa. So, gagamit ka ng isang magdagdag ko dito ng isang interrogative, no? Yung doko. Saan, na? Ito yung tanong niya, no? Yung noun 2, papalitan mo siya ng doko. So, Tanaka-san wa doko no gakusei desu ka? So, saan po na student si Mr. Tanaka? Saan siya nag-aral? Saan po siya na student? Si Mr. Tanaka. So, pag sasagot ka naman, so, ito lang din yung tatanggalin mo, yung doko at saka yung ka din pala. So, palitan mo siya ng kung saan siya nag-aral. Senjiru. So, Tanaka-san wa Senjiru no gakusei desu na. Si Mr. Tanaka po ay isang student sa Senjiru. Okay. So, ito yun naman yung isang klaseng tanong niya. Ito, tanong na with interrogative to, no? Yung doko. Interrogative. Isang klaseng tanong niya. Na wala kang tatanggalin dito. Just add ka lang. So, Tanaka-san wa Senjiro no gakusei desu ka? So, si Mr. Tanaka po ba ay isang student sa Senjiro? Yung answerable ba yes or no?
So, opo, si Mr. Tanaka po ay isang student sa St. Jerry. Or pwede rin ganito na lang. Opo, isa po siyang student sa St. Jerry. O pwede rin ganito. So, iye. O, no. Hindi po student si Mr. Tanaka sa St. Jerry. O pwede rin ganito. No. Teacher po siya doon. Kasi yung tanong, si Mr. Tanaka po ba siya ay isang student sa St. Jerry? No, teacher po siya sa St. Jerry. Pwede rin ganyan, no? Yung sagot mo. So, hi, kung yung tanong, yun din yung sagot, no? Hi. O kahit ito na lang din yung ano, isasagot mo. Hi, si Jeronog, ako si Resna. Pag iya naman, so iya, Tanaka Sangwa, si Jeronog, ako si Ja, arimasen. O pwede na, no teacher po siya sa St. Jerry. So iya. So Tanaka Sangwa, si Jeronog, si Resna. So klaro na, isang klaseng tanong niya. So, pagdating dito, no? Doko at saka yung ano, at saka yung nagko-confirm, answerable by yes or no. No? Okay. So, para yung ano, no, yung sekreto para makakasagot ka ng mabilis. So, dapat marami kang alam na pattern. Memorize ka lang ng maraming pattern. No? So, para mag-memorize ka lang na, no? Hindi lang vocabs. Dalawa yun eh. No? Vocabs at saka yung pattern. So, hindi lang vocabs yung memorize, no? Pattern din. Kasi pag meron kang vocabs, hindi mo naman alam mag-construct. So, magiging useless, no? Pag wala ka naman, ano, vocabs, then alam mo yung pattern. So, parang ano lang, parang baril lang na ulang bala. So, dapat magkasama yung dalawa, no? So, memorize yung pattern, marami. So, dito sa, ano, sa pinaka-last, yung pinaka-last dito, yung sang. Pero ano pala, meron pala tayong break time na 10 minutes. So, mag-break time muna tayo ng 10 minutes. Kasi almost 10 na din. So, 34 ngayon dito. So, balik tayo ng 44. No? So, break tayo muna tayo ng 10 minutes. No? Stop ka lang ito ng saglit. Balik tayo ng 44.